Ayun, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay July 28 na. At kahapon po ginanap yung State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At inabangan po natin hanggang sa matapos yung kanya pong talumpati. Kagaya po ng inaasahan ng iba o ng atin pong mga kababayan, siguro sila yung mga incumbent barangay officials, hindi po natin nilalahat yung iba lang naman na nag-aabang kung doon ba sa zona ng atin pong Pangulo ay i-announce itong patungkol sa postponement ng barangay at SK election. Pero mga kababayan, ay nabigo po sila. Nabigo yung mga kababayan po natin o yung mga incumbent barangay officials na inaasahan po nila na babanggitin ng ating pong Pangulo yung postponement ng barangay at SK election. Pero mula sa umpisa hanggang sa matapos ay wala tayong narinig mula sa ating Pangulo. Wala po kahit isang salitang postponement. Wala po tayong narinig mula sa ating pong Pangulo. Kaya doon po sa mga umaasa sa postponement ng BSKE ay wag na ho kayong umasa mga kababayan. Sapagkat katunayan lang ito na hindi po interesado yung ating pong Pangulo na ipospon itong barangay at SK election na nakatakda ngayong darating na Nobyembre 2 sa taong kasalukuyan 2026. Kaya mas magandang gawin ng ating pong mga aspirants, ng ating pong mga re-electionist o mga nagbabalak na kumandidato ay maghanda na lang po kayo. Huwag kayong umasa sa postponement, lalong-lalo na yung mga nakaupo. Kasi yung iba yung iba lang naman, uulitin ko po mga bayan, hindi po natin lalahat. Yung iba lang naman ay talaga pong umaasa talaga diyan sa postponement ng BSKE para nang sagon ay patuloy silang maupo diyan sa kanilang pwesto. Bato-bato sa langit ang tamaan, ay huwag magalit mga kababayan. Sapagkat yan po talaga ang katotohanan, na may mga iilan na mga barangay officials na umaasa lang sa postponement para ma-extend yung kanila pong panunungkulan. Pero napakaliwanag na po mga kababayan, sapagkat ngayon po, ngayong araw na ito, July 28, ay eksaktong 62 days na lang filing na ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo, ng mga kakandidato sa darating na BSKE 2026 mga kababayan. At kung di tayo nagkakamali, 98 days 98 days na lang bago sumapit yung halalang pambarangay. Kaya napakaliwanag po at katunayan lang ito na talagang wala na pong puwang itong postponement ng BSKE 2026. Lalong-lalo na, wala na pa tayong nakikitang sapat na dahilan para i-postpone itong barangay at SK election. So may mga kababayan tayo na talagang nadismaya. Inabangan nila mula sa umpisa hanggang sa matapos yung zona ng ating pong Pangulo, wala silang narinig na patungkol doon sa postponement ng barangay at SK election. Ganun pa man, kung gusto po talaga ninyong ma-extend ang inyong termino makinig po kayo doon sa atin pong mga kasalukuyang nakaupo o mga incumbent barangay officials. Kung gusto niyo pong ma-extend yung panunungkulan po ninyo bilang leader sa inyong barangay o bilang barangay officials, isa lang yung dapat ninyong gawin. Gawin po ninyo yung tama. Gawin po ninyo mga kababayan, mga mahal naming barangay officials,
Kung gusto po ninyo na makabalik kayo sa inyong pwesto, pagsilbihan po ninyo ng mabuti yung inyong mga kabarangay. Gawin po ninyo kung ano po yung sinumpaan ninyo sa harap ng inyong mga kabarangay, nang sa ganon, pagsapit ng halalan o ng eleksyon ay panigurado ibabalik at ibabalik kayo ng inyong mga kabarangay dyan sa pwesto po ninyo, basta't kayo ay nakapagtrabaho ng maayos, sapagkat matalino na po ngayon ang botante, mga kababayan. Matalino po ngayon ang mga kababayan natin. Tumitingin po sila hindi po sa halaga, kundi doon sa nagawa ng atin pong mga leader ng barangay. Maaring bigyan sila ng pera kapalit ng boto sa eleksyon, ibubulsa lang po nila yun, pero yung laman ng kanilang puso, yun po yung kanilang susundin. Ganon katalino yung atin pong mga botante ngayon. Kaya yung puhunan para ikaw ay manalo sa eleksyon, para ikaw ay maibalik sa iyong pwesto, magtrabaho ng maayos. Pagsilbihan mo ng maayos yung inyong mga kabarangay. Dapat pantay-pantay yung tingin mo sa iyong mga kabarangay. Hindi ka pumapanig doon sa porket kapamilya mo, yun yung papaboran mo. Dapat wala kang kinikilingan, sabi nga ng GMA. Walang kinikilingan, mga kababayan. Dapat ganun din po yung isang barangay officials. Dapat pantay-pantay yung tingin mo sa inyong mga kabarangay. Wala kang pinapaboran, kamag-anak mo man yan, barkada mo man yan, kapitbahay mo man yan. Dapat pantay-pantay yung trato mo, yung pagtingin mo, pantay-pantay yung serbisyo na ibinibigay mo dapat sa iyong mga kabarangay. Yun po yung puhunan para ikaw ay ma-extend, hindi po yung postponement, mga kababayan. Sapagkat yung postponement ay nagkakataon lamang yan. Kagaya po ng mga naunang postponement, nagkataon na may COVID, nagkataon na yung pondo ginamit sa COVID-19, pero itinuwing pa rin ng Supreme Court na yun ay unconstitutional, labag po, labag sa atin pong salik ng batas yung postponement noon. Kaya ang pinipunto ko po dito, mga kababayan, ay wag ho kayong umasa, wag nyo pong asahan yun pong postponement ng BSKE para hindi po kayo masaktan. Okay? So, uulitin ko po 62 days na lang bago sumapit yung pagpapile o yung filing ng Certificate of Candidacy na nakatakda po from September 28 hanggang October 5 lamang po yung pong paghahain ng inyo pong kandidatura or COC. At yung campaign period, October 22 hanggang October 31 lamang po, mga kababayan. Kaya good luck na lamang sa atin pong mga aspirants, sa atin pong mga re-electionist o sa mga tatakbo, sasali dito po sa BSKE 2026 na nakatakda ngayong November 2, 2026, ayon mismo sa umiiral na batas, yung Republic Act 12232, na hanggang ngayon ay hindi po natatabunan, hindi po naaamyendahan, hindi po napapalitan. Republic Act 12232 po yung umiiral ngayon na batas patungkol sa barangay at SK election na may schedule na November 2, 2026. At ang kagandahan pa dito sa Republic Act 12232, mga kababayan, yung mga mananalo sa darating na November 2, 2026
sila po ay magkakaroon na ng 4 na taon. Aba, medyo mahaba-haba na yung kanilang magiging panunungkulan. Kaya napakaswerte kapag ka ikaw ay nanalo sa darating na barangay at SK election sa November 2. Kalain mo, magiging 4 na taon na. Tapos, ang yung kasunod na eleksyon ay after 4 years, di ba? Is 2030 na. Papaano kung manalo ka pa? Hindi. Lalong maganda. Ha? Tapos, pagdating naman ng 2034, nanalo ka ulit. Yun yung ika-last term mo o ika-3 termino. Hindi, equivalent po yan sa 12 years. O napakahaba. 12 years kang manunungkulan kapag ka ikaw po ay nanalo sa 3 magkakasunod na termino bilang isang barangay officials, kagawad man o kapitan. So pagkatapos mo makapanilbihan ng 3 magkakasunod na termino, hindi ka na po pwedeng kumandidato for the same position. Ibang posisyon naman. Kung kagawad ka, natapos mo yung 3 magkakasunod na termino, equivalent po nun ay 12 years, hindi ka na pwedeng kumandidato sa sa di ba 2030, 2034, 2038, hindi ka na pwedeng kumandidato sa 2042 bilang kagawad ulit. Ibang posisyon naman yung pwede mong takbuhan. Kasi ayon sa Republic Act 12232, pagka ikaw ay nakapanilbihan na ng 12 years or 3 terms, 3 magkakasunod na termino sa parehong posisyon, ay hindi ka na pwedeng kumandidato for the same position sa mga susunod na eleksyon. Basta't matapos mo yung 3 magkakasunod na termino. Okay? So sa SK po ay 1 termino lamang. Equivalent po yan ng 4 na taon. Hindi na pwedeng maulit. Okay, so ulitin ko po Good luck na lamang sa atin pong mga aspirants, sa ating mga re-electionists. Okay, so hanggang dito muna yung ating update, mga idol at mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.